Mga mahal na kapatid, ang paksang pag-aaralan natin ngayon, ang mangyayari sa bayan ng Diyos kapag masasama ang mga tagapanguna. Iba't iba po ang naging palagay ng marami, lalo na ng mga naapektuhan ng malaking pagsubok na pinagdaraanan ng iglesia ngayon tungkol sa hinaharap o magiging kinabukasan ng iglesia. Meron pong mga bumitiw na sa paniniwala na makababangon pa ang iglesia sa kasalukuyan nitong kalagayan, bagkus ang paniniwala nila lubusan na itong matatalikod. Ang iba naman ay nagkikibit-balikat na lamang o naging walang pakialam sa kung ano ang kahihinatnan ng iglesia. Subalit sa panig nating magkakasama sa gawaing ito, patuloy tayong nananalangin at lubos na sumasampalatayang darating ang takdang panahon ng Diyos na ang Iglesia ni Kristo sa mga huling araw ay mababalik sa kanyang dating maayos, banal at maluwalhating kalagayan sa paningin ng Panginoong Diyos. Bakit gaano man sumama pa ang kasalukuyang mga tagapanguna sa bayan ng Diyos, ay hindi kailanman ito lubos na matatalikod? Ano po ba ang tiyak na gagawin ng Diyos sa mga masasamang tagapanguna sa kanyang bayan? Bago po natin ito sagutin ay pag-aralan muna natin ang naging karanasan ng bayang Israel. Bakit po ba naging masama sa paningin ng Panginoon Diyos ang unang bayan niya? Kaya lubusan itong itinakwil ng Diyos. Magsimula tayong bumasa dito po sa Jeremias sa 23:15. Babasahin ko rin po ang 21 at 22. Kaya nga sinasabi ng Panginoon tungkol sa kanila, halamang mapait ang ipakakain ko sa kanila, at tubig na may lasa naman ang kanilang iinumin, sapagkat lumaganap na sa buong lupain ang kawalan ng pagkilala sa Diyos, at ang mga propeta sa Jerusalem ang nagpasimula nito. Sinabi ng Panginoon, hindi ko sinugo ang mga propetang yan. Lumakad sila nang di ko inuutusan. Nagpahayag sila sa aking pangalan, gayong wala naman akong sinabi sa kanila. Kung tunay nilang natutuhan ang aking mga salita, maaari nila itong ipangaral at akayin ng aking bayan na magsisit talikdan ang kanilang masasamang gawa. Bakit po naging masama? Sa paningin ng Panginoon Diyos ang unang bayan niya, ang bayang Israel. Ang sabi sa talata, lumaganap na sa buong lupain ang kawalan ng pagkilala sa Diyos, at ang mga propeta ng Jerusalem ang nagpasimula nito. Paano po pinalaganap ng mga propeta ang kawalan ng pagkilala sa Diyos ng buong bayang Israel? Ang sabi ng Diyos mismo, hindi ko sinugo ang mga propetang yan. Lumakad sila nang hindi ko inuutusan. Nagpahayag sila sa aking pangalan, gayong wala naman akong sinabi sa kanila. Dahil sa hindi nagawa ng mga propeta ng Jerusalem na matutuhan at maipangaral ang tunay na mga salita ng Diyos, ano ang ibinunga nito sa buong bayan? Hindi nila naakay ang buong bayan na magsisitalikdan ang masasama nilang gawa. Kaya nagpatuloy ang bayan sa kanilang masamang paraan ng pamumuhay. Kung gayon, napakasama po. Pagka ang mga tagapanguna sa bayan ng Diyos ay sumama, damay po ang buong bayan. Kung masama po sa mga tagapanguna sa bayan ng Diyos na magpahayag sa pangalan ng Diyos
o mag-angking ang sinasabi nila ay mula sa Diyos, gayong hindi naman sila inutusan o sinugo ng Diyos, lalong masama. Tagapanguna nga, oo't natuto ng mismong mga salita ng Diyos, alam ang mensahe ng Diyos, subalit binabaluktot ang kahulugan sa pamamagitan ng pagbibigay ng maling interpretasyon at maling aplikasyon. Ano po ba ang isa sa mga pangunahing dahilan kaya may mga tagapanguna sa bayan ng Diyos na hindi makapagpahayag ng tunay na mga aral ng Diyos kaya hindi nila nagagawa ang marapat na pangangalaga? At ano ang pasya ng Diyos sa kanila? Balikan natin yang Jeremias 23, ang babasahin naman natin, mga talatang 1 hanggang 2. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Itong sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ano pong isa sa mga pangunahing dahilan? Kaya may mga tagapanguna sa bayan ng Diyos na hindi makapagpahayag ng tunay na mga aral ng Diyos, kaya hindi nila nagawa ang marapat na pangangalaga. Ayon sa talata, wala silang malasakit sa bayan ng Diyos na kanilang nasasakupan. Ano po ang pasya ng Diyos sa ganitong uri ng mga tagapanguna? Sabi sa talata, parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaan ang mga ito na mangalat at mamatay. Ang tunay at tapat na tagapanguna o tagapag-alaga sa bayan ng Diyos ay dapat na mag-alagang mabuti sa bayan ng Diyos. Yun po ang inaasahan ng Diyos sa mga inilalagay niyang tagapanguna o tagapag-alaga sa kanyang bayan mula pa nung una maging hanggang sa ating panahon. Ano po ang masamang ibubunga kapag ang mga tagapanguna ay hindi tapat? Gaya ng mga propeta ng Jerusalem. Ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan, pinapangalat ninyo at pinabayaan ng aking kawan, hindi ninyo binantayan. Sa makatwid, nangangalat ang kawan o ang mga tupa ng Diyos pagkapabaya ang mga tagapag-alaga. Kaya ano pong ipinasya ng Diyos laban sa ganitong uri ng mga tagapanguna? Ang sabi ng Panginoon, kaya kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Mga kapatid, ang pahayag na ito ng Diyos ay nagpapaalala sa atin ng ginawa ng mga kasalukuyang tagapanguna sa iglesia sa mga kaanib na kanilang pinagtitiwalag. Gayong nanindigan naman sa panig ng katotohanan o sa mga tunay na mga aral ng Diyos. Sa halip na ipakita ang kanilang pagmamahal at tunay na pagmamalasakit sa kanila, itinawalag sila, katumbas ng itinaboy, inusig, ginipit, at lubusang pinabayaan. Kaya marami ang nangalat. Sa ano po ba? Inihalin tulad ng Biblia. Ang mga tagapangunang pabaya at hindi nangangalagang mabuti sa kawan o sa bayan ng ating Panginoon Diyos. Babasahin naman natin ang sagot dito sa Isaias sa 56, talatang 10. Ang sabi niya, bulag ang mga lider na dapat magpaalala sa mga tao
Wala silang nalalaman. Para silang mga asong hindi marunong tumahol. Ang alam lang nila'y magyabang at mangarap. Ang ibig ay laging matulog. Batay po sa talatang binasa natin, inaasahan ng Panginoon Diyos sa mga lider o sa mga bantay sa kanyang bayan na magbabala pagka may panganib na dumarating. Ngunit tulad ng nabasa natin, bulag ang mga lider na dapat magpaalala sa mga tao. Wala silang nalalaman. Para silang mga asong hindi marunong tumahol. Ang alam lang nila'y magyabang at mangarap. Ang ibig ay laging matulog. Kaya po yung mga tagapag-alaga na bagamat may nakikitang maling ginagawa ng kanilang mga nasasakupan, kahit yung nakapaligid sa kanila na di umano'y katuwang, mga katulong, ngunit hindi kumikibo, ayaw pumuna, o sumaway, gayong ikapapahamak na ang masamang ginagawa ng nasasakupan nila, bulag yun. Pipi ang gayong leader. Pipi ang gayong tagapag-alaga. Baka ikatwira ng iba, paano ako pupuna? At sasaway, tagapanguna yung promotor sa paggawa ng masama. Nagtatagubilin at nagpapatupad ng mali. Mananahimik na lang ako at pikit matang susunod. Maling-mali. Pagka ganito ang katwiran. Sapagkat pagka ang inaakay ay bulag at bulag din ang umaakay, ang sabi nga ng Panginoong Kristo, kapwa sila mahuhulog sa hukay, katumbas ng mapapahamak. Ano po ba ang mangyayari sa bayan ng Diyos? Kapag ang kanilang mga tagapanguna ay bulag at tulad ng mga bantay na aso na hindi makatahol. Pakinggan nyo, nakasulat sa Jeremias 6:13 hanggang 15. Babasahin natin sa ang salita ng Diyos. Ganito po ang nakasulat doon. Mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila, pare-pareho silang sakim sa pera. Kahit ang mga propeta at mga saserdote ay mga mandaraya rin. Binabaliwala nila ang sugat ng aking bayan kahit malala na ito. Sinasabi rin nila na payapa ang lahat kahit hindi naman. Nahihiya ba sila sa ugaliin nilang kasuklam-suklam? Hindi. Wala na kasi silang kahihiyan. Ni hindi nga namumula ang kanilang mukha sa kahihiyan. Kaya mapapahamak sila katulad ng iba. Ibabagsak sila sa araw na parurusahan ko sila. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Sinasabi po ng Biblia, mula sa pinakahamak o pinakamaliit hanggang sa pinakadakila o pinakamataas, pare-pareho silang sakim sa pera. Kahit ang mga propeta at mga saserdote, katumbas ng mga ministro, mga mandaraya rin. Kahit malala na ang sugat o ang problema, ng bayan ng Diyos ay binabaliwala. Sinasabing payapa ang lahat kahit hindi naman. Hanggang ngayon, may mga kaanib, lalo na sa mga lokal sa labas ng Pilipinas, nagrereklamo at naghihintay ng positibong aksyon mula sa mga tagapanguna kaugnay ng sunod-sunod at paulit-ulit na handugan at donasyon para sa di umano ay proyekto para sa kanilang lokal, para sa kanilang distrito, ngunit walang resulta. Matagal na silang naghihintay. Ito ba ay katumbas ng sinabi ng Diyos tungkol sa mga pinuno?
Kahit malala na ang sugat ng bayan, ay binabaliwala, sinasabing payapa ang lahat, kahit hindi naman. Anong paglalarawan ng Diyos sa gayong uri ng mga tagapanguna? Sinabi niya, wala na silang kahihiyan. Ni hindi na nga namumula ang kanilang mukha sa kahihiyan. Isipin ninyo, dati ang iglesia, malinis ang imahe maging sa mga taga-sanlibutan. Sapagkat pagka merong umuusbong na katiwalian, anomalya, kasamaan, ano ang agad ay ginagawa noon ng mga tunay na tagapag-alaga o tunay na leader. Sinasawata agad yun. Sinasaway agad yun. Kung kailangang dumisiplina, ginagawa yun. Para ano? Para maingatan ng kalinisan, ang kabanalan, ang kapayapaan ng iglesia. Hindi na gayon ngayon. Kung ano-ano na ang kinasasangkutan ng mga ministro pa nga ng mga katiwalian sa iglesia. Subalit, andun pa rin yung mga pagmamalaki, pagmamayabang, tungkol sa mga accomplishment, tungkol sa mga nagawa, at sinasabing maayos, walang problema, walang katiwalian, walang korupsyon sa iglesia, maayos, payapa ang bayan. E pagka ganun, tama yung sinasabi ng Diyos. Wala na silang kahihiyan. Ni hindi nga namumula ang kanilang mukha sa kahihiyan. Ano po ang tiyak na mangyayari sa kanila? Ang sabi ng Diyos, mapapahamak sila katulad ng iba. Ibabagsak sila sa araw na parurusahan ko sila. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Sino pang mga tagapanguna ang sumisira sa bayan ng Diyos at naglalagay nito sa kahiyahiyang kalagayan? Tingnan ninyo, nakasulat dito sa Mika sa 3, talatang 11. Ang kanyang mga pinunoy napasusuhol muna bago humatol. Nagpapaupa ang mga saserdote para magturo at ang mga propeta na may nanghuhula dahil sa salapi. Gayunman, umaasa sila sa Panginoon at sinasabi, nasa kalagitnaan natin ang Panginoon, kaya walang kasama ang darating sa atin. Mga kapatid, tayo sa gawaing ito ay umaasa at nananalangin na yung mga katiwaliang nangyayari sa iglesia ay matigil na, wag nang maulit. Lalo na yung talamak na katiwaliang nangyari sa panahon ng nakalipas na 2 pambansa at lokal na halalan na ilang mga ministro na naghawak pa naman ng mataas na tungkulin sa iglesia ay nagbenta ng kaisahan ng iglesia. Ipinagkanulo ang banal na kaisahan ng iglesia para sa salapi. Katumbas yun ang binabanggit sa Biblia na pagtanggap ng suhol. Kaya nananawagan kami sa kasalukuyang tagapanguna sa iglesia ngayon. Dahil marami ng mga kaanib ang nagrereklamo. Dahil sa ang pakiramdam nila ay ang inaalagatan na lang ng mga ministro ngayon ay ang paghingi ng salapi, ng pera, ng donasyon ng mga kaanib. At gumagamit ng talata ng Biblia. Pero paano nila ginagamit yung talata? Halimbawa, yung
nakasulat sa ikalawang Korinto 9:7. Nakasulat doon, magbigay ang bawat isa. Tungkulin ng bawat kaanib na mag-abuloy, na maghandog. Tama naman po yun eh. At napakabanal ng abuluyan at handugan sa iglesia sapagkat utos ng Diyos yun eh. Pero yun lang bahaging yun ang binibigyang diin ng maraming nagtuturo ngayon. Pero yung isa pang bahagi ng talata, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Itong bahaging ito ang hindi na nabibigyang diin. Dapat pasya ng puso. Kung ano yung ayon sa kalooban ng nagbibigay. Alam niyo, meron pa nga kaming narinig. Sabi nung nagparating sa amin, yun daw ministro nila. Ang sabi, totoo, dapat ayon sa pasya ng puso ang paghahandog. Pero dinugtungan niya. Dapat magre-examine tayo. Dapat magsiyasa tayo ng ating puso. Para bagang sinabi niya, kulang kasi yung ipinasya ng puso mo doon sa ibinigay mo. Dagdagan mo pa. Kaya suriin mo ang puso mo. Pagka ganyan ay nasan yung malasakit ng tagapanguna. Lalo na sa panahong ito ng paghihirap ng buong mundo. Napakatataas ng bilihin. Para matustusan ang pangangailangan ay kung kailangang magdalawang trabaho, mag-sideline, para na lang maitawid ang pangangailangan ng sambahayan. Pagkatapos, sa mga nangunguna, sa mga ministro, kung ano-anong handugan, kung ano-anong donasyon ang hinihingi. Mga mahal na kapatid, baka sabihin ng nakikinig ngayon, hindi ba't ginagawa lang namin ang aming tungkulin? Binigyan kami ng Diyos ng karapatan at kapangyarihan para pangunahan ang bayan ng Diyos. Kaya, kung ano ang marapat namin gawin, yun ang aming gagawin. Kaya ang susunod nating tanong, paano inilalarawan ng Diyos ang ilan sa mga binigyan niya ng kapangyarihan, ng kapamahalaan, para pangunahan ang bayan ng Diyos? Pakinggan nyo, nakasulat dito sa Jeremias sa 23. Ang babasahin naman natin ay talatang 10 hanggang 11. Ganito ang sinasabi. Sapagkat napakarami sa lupaing ito ang hindi tapat sa Panginoon. Ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan sa pagpapairal ng masama. Kaya't sinumpa niya ang lupaing ito. Nalanta ang mga halaman at natuyot ang mga pastulan. Wala nang takot sa akin ang mga propeta at mga saserdote. Ginagawa nila ang mga kalapastanganan maging sa loob ng aking templo, ang sabi ng Panginoon. May mga pagkakataon na ang mga propeta at mga saserdote ay nasumpungan ng Diyos na namumuhay sa masama at ginagamit sa maling paraan ang kanilang kapangyarihan. Nakalulungkot po na maging sa ating panahon, madalas na inaabuso ng mga tagapanguna at mga ministro sa bayan ng Diyos ang kanilang otoridad at ginagamit sa maling paraan ang kanilang kapangyarihan. Marahas ang paraan nila ng pagsasakatuparan ng kanilang kapangyarihan
sa bayan ng Panginoon Diyos. Ang mas nakalulungkot, maraming ulit din. Pinahihintulutan naman sila ng bayan ng Diyos na gawin yun sa pamamagitan ng bulag na pagsunod sa kanila. Ano pa? Pikit mata na lang na sumusunod. Kung ano ang ipagawa, kahit mali, ginagawa. Anong ibinunga sa bayan ng Diyos noong una? Sa masamang pamumuhay ng kanilang mga tagapanguna at ng maling paggamit nila ng kanilang kapangyarihan. Basahin natin ang sagot dito po sa Jeremias 12, 10 hanggang 11. Ganito ang sinasabi. Sinira ng maraming pinuno ang aking ubasan. Pati ang aking kabukiran ay sinagasa nila. Nagmistulang ilang ang magandang lupain. Wala nang halaga ang buong lupain. Tigang na tigang sa aking harapan. Ang bayan ngayon ay isa ng ilang at walang sino mang nagmamalasakit. Ang kasamaan at maling paggamit ng kapangyarihan ng mga tagapanguna ng unang bayan ng Diyos ay nagbunga ng pagkawasak ng ubasan o ng bayan ng Diyos nung unang panahon. Bakit po humangga ang Diyos sa pagpapasya na itakwil ang buong bayang Israel? Hindi lang yung mga masasamang tagapanguna. Pakinggan nyo ang nakasulat dito po sa Oseas sa 13, mga talatang 13 hanggang 14. Ang Israel ay binigyan ko ng pagkakataong magbagong buhay, ngunit tinanggihan. Para siyang batang ayaw lumabas sa sinapupunan. Siya ay anak na suwail at mangmang. Hindi ko sila paliligtasin sa impyerno. Hindi ko sila ililigtas sa kamatayan. Kamatayan, pahirapan mo sila, impyerno. Parusahan mo sila, wala na akong nalalabing awa sa kanila. Bagaman ang malaking bahagi ng sisi ay nasa masasamang mga tagapanguna, ang bayan mismo ng Diyos, ang mga tao, ay dapat managot din. At meron silang bahagi doon sa dahilan kung bakit itinakwil ng Diyos ang bayan. Sinabi ng Diyos, ang Israel ay binigyan ko ng pagkakataong magbagong buhay, ngunit tinanggihan. Para siyang batang ayaw lumabas sa sinapupunan. Siya'y anak na suwail at mangmang. Kaya, anong naging hatol ng Diyos sa Israel? Sinabi niya, hindi ko sila paliligtasin sa impyerno. Hindi ko sila ililigtas sa kamatayan. Kamatayan, pahirapan mo sila. Impyerno, parusahan mo sila. Wala na akong nalalabing awa sa kanila. Isipin ninyo. Mahabagin ng Diyos eh. Punong-puno ng awa ang Diyos sa kanyang bayan. Pero humangga ang Diyos sa pagpapasya. Itakwil ang buong Israel. Sabi ng Diyos, wala na akong nalalabing awa sa kanila. Mga kapatid, umaasa kami at nananalangin na ang nangyari sa bayan ng Diyos, sa Israel, ay magsilbing babala sa kanyang bayan sa mga huling araw na ito, lalo na sa mga tagapanguna at mga ministro nito. Ngunit sinasabi pa rin ng iba na ang nangyari sa unang bayan ng Diyos, ang mismong dahilan kung bakit nawala na sila ng pag-asa na may nalalabi pang lunas sa mga kaguluhang bumabagabag sa iglesia. Kaya marami sa ngayon ang nagtataglay na ng kakaibang isipan o ideya na ang iglesia ngayon ay nakatakda na sa kapahamakan at wala nang pagkakataong mabalik pa sa dati nitong malinis, banal at maayos na kalagayan. Mga kapatid, bakit tayong mga taga-EGN
tayong magkakasama sa gawaing ito, namamalagi sa ating pag-asa at pananampalataya. Hindi hahantong ang iglesia sa kinasapitan ng bayang Israel kung sumamaman ang maraming tagapanguna ngayon. Ano po pangako ng Diyos? At garantiya niya sa kanyang bayan sa mga huling araw na ito. Basahin po natin ang pula o paunang pahayag ng Diyos na nakasulat sa Isaiah 62:11 hanggang 12. Narito ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa mga wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Siyon, narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating, narito, ang kanyang kagantihan ay nasa kanya, at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. At tatawagin nila sila, ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon, at ikaw ay tatawaging hinanap, bayang hindi pinabayaan. Mga kapatid, napag-aralan natin, 2 linggo na ang nakalilipas, na ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia ay mapagkakatiwalaan at totoo. Sa hulang binasa natin, ay binabanggit ang anak na babae ng Siyon na itatanyag ng Diyos sa mga wakas ng lupa. Na ipaliwanag na po sa atin ng sugo at ng naunang namahala sa iglesia ang katuparan ng hulang ito. Ang anak na babae ng Siyon ay tumutukoy sa iglesia ni Kristo sa mga huling araw o sa panahong malapit na ang araw ng kaligtasan. Ano po ang pahayag o pangako ng Diyos sa iglesia niya sa mga huling araw? Na ito, ang banal na bayan niya, tinubos ng Panginoon, hinanap, bayang hindi pinabayaan. Mga kapatid, pansinin ninyo yung ginamit na salita sa huling bahagi. Bayang hindi pinabayaan. Hindi sinabing bayang hindi pababayaan. Tapos na yung salita ng hula. Bayang hindi pinabayaan ang anak na babae ng Siyon, ang iglesia ni Kristo sa mga wakas ng lupa. Ano ang katunayan? Hindi pinabayaan ng Diyos ang iglesia ni Kristo sa mga huling araw. May kaugnay na hula ito na nakasulat sa Zacarias 13:9 na sa panahon ng pagsubok na parang pagsubok sa ginto, ang sabi ng Diyos, sila'y magsisitawag sa aking pangalan at aking silang didinggin. Aking sasabihin siya'y bayan ko at kanilang sasabihin ang Panginoon ay aking Diyos. Kaya ang nangyari sa Israel, naganap na nawasak at itinakwil ng Diyos dahil sa kasamaan ng mga namiminuno dito na nakahawa sa buong bayan ay hindi mangyayari kailanman sa iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito. Ang sumama lang, yung mga tagapanguna na walang malasakit, na pinababayaang nangangalat ang mga tupa. Laganap na ang katiwalian, hindi pa kumikibo, hindi pa sumasaway, hindi dumidisiplina, at ang sinasabi pa walang katiwalian, maayos, payapa ang iglesia. Ganun pa man, kahit may mga nagpapakasama, marami sa mga kaanib sa iglesia, kasama kayo, nakasama namin sa gawaing ito, ang naninindigan sa pagsunod sa mga aral ng Diyos at sa pag-iingat ng tunay nating pananampalataya. Dahil sa may pangako ang Diyos na hindi niya pababayaan ang iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito, anong gagawin niya sa masasamang mga tagapanguna? Balikan natin ang Jeremias 23, 1 hanggang 2, itutuloy natin ang pagbasa sa talatang 3.
Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaan ang mga ito'y mangalat at mamatay. Itong sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan, hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Mga kapatid, anong gagawin ng Diyos? Sa mga namumunong nagpabaya, sumira, nagpangalat sa kanyang bayan, aalisin sila ng Diyos. Sabi ng Diyos, parurusahan ko sila. Anong matibay na pangako ng Diyos sa mga tupa na aalisin niya sa mga masasama at walang malasakit na tagapag-alaga? Ang sabi ng Diyos, ako na. Ako na ang magtitipon sa mga nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Kaya may pagbabalik sa dating kalagayan. May restoration na mangyayari sa Iglesia ni Cristo sa pag-aalisin ng Diyos. Yung mga masasamang tagapanguna, kung hindi sila magbabago, paano matutupad ang pangakong ito ng Diyos sa kanyang bayan pagkatapos niyang alisin ang masasamang mga tagapanguna? Tutuloy ko lang po ang aking binabasa sa talatang 4. Hihirang ako ng mga tagapangunang magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Mga kapatid, batid ng Diyos na ang kanyang bayan sa mga huling araw na ito ay nangangailangan ng tunay at mapagmalasakit na tagapag-alaga. Kung paanong ang mga tupa ay nangangailangan ng mga pastol o pastor na magpapakain at mag-aalaga sa kanila. Kaya nangako ang Diyos, hihirang ako. Hihirang ako ng mga tagapangunang magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Pagka ang nag-aalaga, ang nagmamalasakit, ang nangunguna na sa iglesia, yung tunay na leader na ginagawa kung anong ipinagagawa ng Diyos, ang sabi, hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam o pag-aalala. At wala nang maliligaw kahit isa. Ako ang Panginoon ang may sabi nito. Kaya ano po ang inaasahan ng Diyos sa atin na mga lingkod niya upang matamo natin ang pangakong ito ng ating Panginoon Diyos. Pakinggan niyo itong huling talatang babasahin ko sa Awit 37, 7 hanggang 8. Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka. Maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Huwag kang mapopoot ni mababalisa. Yang pagkagalit, iwasan mo sana. Walang kabutihan na makakamtan ka. Mga kapatid, malinaw ang pahayag ng Biblia sa dapat nating gawin upang matupad sa atin ang mga pangako ng Diyos sa kanyang bayan sa mga huling araw. Ano sabi sa talata? Sa harap ng Diyos, pumanatag ka. Makita ng Diyos yun. Panatag tayo at matyagang naghihintay sa Kanya.
maasa, nagtitiwala sa kanyang banal na magagawa, sa kanyang pagkilos. Ang sabi pa, huwag mong kainggitan ang gumiginhawa. Sa likong paraan, umunlad man sila. Huwag kang mapopoot ni mababalisa. Yang pagkagalit, iwasan mo sana. Walang kabutihang makakamtan ka. Huwag tayong tumulad sa ibang dating defenders. Dating tumindig sa panig ng katotohanan. Dating nagsisiwalat ng mga katiwalian ng mga kasama ang nasumpungan sa mga tagapanguna sa iglesia. Pero palibhasa, walang tiyaga, hindi makapaghintay, hindi panatag sa paghihintay sa pagkilos ng Panginoon Diyos, napadala sa kanilang pagkabalisa, sa kanilang pag-aalala, sa kanilang pagkagalit. Kaya walang kabutihang idinulot sa kanila yun. Ang katunayan, gaya ng nasaksihan natin, yaong mga napadala sa kanilang galit, poot, pagkainip, naligaw. Sumunod na sa mga baling doktrina. Nagtayo na ng sariling assembly, ng sariling iglesia, at doon sila nagsasama-sama. Di umano ay sa Diyos naglilingkod. Pero iba na ang mga aral na sinusunod. Mga kapatid, tandaan po natin na sa kabila ng kasalukuyang malaking pagsubok na pinagdaraanan ng iglesia ngayon, hindi tayo dapat mag-alala tungkol sa hinaharap ng iglesia. May plano po ang Diyos para sa kanyang bayan sa mga huling araw na ito. Tiyak natuto pa rin ang Diyos yun. Kung pinadaan man niya tayo sa mabigat na pagsubok, hindi para tayo panghinaan ng loob, hindi para tayo magkawatak-watak, hindi para masira ang ating pananampalataya, ang ating pagka-iglesia ni Kristo, kundi pinadadalisay lang ang ating pananampalataya gaya ng ginto na pinadadaan sa apoy para mapatunayan ang kadalisayan. Kailangan lang natin gawin ang ating bahagi, maging matyaga tayo sa pagsunod sa mga aral ng Diyos na tinanggap natin sa sugo at sa naunang na mahal. Yakapin natin, pagtapatan natin ang ating pagka-iglesia ni Kristo. Lagi tayong manalangin at umasa na sasagutin ng Panginoon Diyos ang ating mga panalangin, lalo na sa panahon ng mga pagsubok. Salamat sa Diyos. Nagpapatuloy kayo sa masiglang pagdalo sa ating mga pagsamba. Nililingap ng Diyos ang bawat pagsamba natin. Nagpapakahayag siya. Ang katunayan, yung mga dalisay na mga aral niya, yun ang tinatanggap natin. Tanglaw natin yun. Gabay natin yun para wag tayong maligaw, wag tayong mamali. Kundi manatili tayo sa katapatan ng ating pananampalataya at sa pangako ng Diyos sa pagtatamo ng kaligtasan. Mga kapatid, bago tayo manalangin, sumama po tayong lahat sa pag-awit ng ating kahalanan. Tumayo na po kayo. Dakila namin, Panginoong Diyos, maraming salamat po magpahanggang ngayon. Naawit namin ang awit ng aming kahalalan. At pagka inaawit namin, nararamdaman namin lalo kang malapit sa amin. Palibhasa, batid mo ang kasalukuyan naming pinagdaraanan. Salamat, Ama. Nagpapakahayag ka pagka kami sumasambang katulad nito. Kahayagang mahal na mahal mo kami. Hindi mo po kami pinababayaan. Napakahirap maglakbay ngayon. Napakasama ng mundo.
Ang bayan mo ay sinasalanta ng maraming mga suliranin dahil sa kasamaan ng maraming mga tagapanguna. Subalit kami na magkakasama sa gawaing ito, payapa kaming nakapamumuhay. Tinatamo ang mga biyayang galing sa iyo sa araw-araw, kaya na itataguyod namin ang tunay naming pananampalataya. Tinutupad mo ang iyong pangako sa amin. Hindi mo po kami pinababayaan. Kung dumaraan man kami sa matinding pagsubok, pagka nanalangin kami, inaabot mo kami, pinalalakas mo kami, pinupuno mo ang puso namin ng pag-asa para wag kaming makabitiw sa tunay naming pananampalataya. Mahal na mahal namin ang aming pagka-iglesia ni Kristo. Kaya nga, narito kami sa ganitong kalagayan sapagkat ipinakipaglaban namin ang tunay naming pananampalataya upang ipagsanggalang ang iyong bayan. Dangan nga lamang itinakwil kami ng kasalukuyang mga tagapanguna na hindi nagmamahal at hindi nagmamalasakit sa amin. Subalit ikaw, O Diyos, tunay na dakila ang pagmamahal mo. Hindi ka nagkukulang ng mabubuting bagay sa amin. Lagi mo po kaming ipinagmamalasakit. Inililigtas kahit sa mga kapahamakan at mga kasamaan. Dumarating man ang mga suliranin at mga karamdaman, ikaw pa rin ang tumutulong at nagliligtas. Purihin ka, Ama. Luwalhatiin ang iyong pangalan. Lubos kaming sumasampalataya. Darating at takdang panahon mo. Ibabalik mo ang iyong bayan sa dati nitong maayos, banal at maluwalhating kalagayan. Diyos ka na makatarungan at makapangyarihan sa lahat. Hindi ka papayag na manatiling pinaghaharian ng kasamaan ng iyong bayan. Panginoon, pangako namin sa iyo, hindi kami bibitiw sa alinman sa iyong mga aral. Iingatan namin, itataguyod ang pagsunod habang kami nabubuhay. Panginoong Hesukristo, salamat ng marami sa pananampalatayang biyaya niyo sa amin ng Ama. Salamat sa katatagan ng pananampalataya na kaloob niyo sa amin, kaya naiingatan namin ang aming kahalalan. Pagtiyagaan mo pa kaming akayin sa kabanalan, sa kalinisan ng buhay, makatiyak kami sa pagtatamo ng kaligtasan. Ama, bago kami maghiwa-hiwalay ngayon, maari po ba dinggin mo ang idinadalangin sa iyo ng lahat ng mga dumadalo, lalo na ang ibayo pang kalakasan, ibayo pang tibay ng pananampalataya, ng pag-asa, para maipagsanggalang namin ang iglesia, maitaguyod ang aming paglilingkod. Lahat, panalangin po namin, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas.